YouTube channel. So ngayon mag-share ako sa aking journey bilang nag-YouTube, nagba-vlog. So kung ikaw bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and i-click mo na notification bell para updated po kayo sa mga susunod na videos ko. Magsisimula po tayo guys pagkatapos lang po nitong video. Are you ready? Guys, mag-story muna tayo sa aking karanasan sa pag-YouTube. So, una, yung dati, nahihirapan talaga ako mag-start na mag-YouTube. Kasi, yung cellphone ko, hindi siya maganda yung camera, pero okay din yung kanyang mga speaker, pero nag-try ako, sabi ko sa sarili ko, mag-try ako mag-YouTube. So, nag-upload ako ng parang short videos galing sa TikTok. So, nag-upload ako dun sa mismo sa aking YouTube. So, may ilang araw, ang nag-views ng videos na yon is dumating ng 3,000. Sabi ko, magta-try na nga ako mag-YouTube nito. Kahit ano lang ginagawa ko, yung naglilinis ako ng bahay, tapos bina-vlog ko, tapos hindi ako makapagsalita kasi nahihiya akong humarap sa camera. Kahit anong pinasukan ko na, sabi ko, ang tagal-tagal ko naman to ma-reach itong 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. So, sabi ko sa sarili ko, sasali ako sa grupo. So, sumali ako ng kahit anong grupo, yung parang para dumami yung subscribers, katulad ng mga apps. Tapos yun, nag-try ako doon kasi yung subscriber ko noon is 15 na tao yung nag-subscribe sa akin. Tapos ang ginagawa ko doon, nagsusubscribe, nanonood ako ng mga videos nila, tapos nag-subscribe ako, nag-like ako, tapos pagka kinabukasan, na-reach ko rin yung 500 subscribers. So, tuwang-tuwa na ako noon kasi 500 na. Pagka ilang araw, ikadalawang araw, nawala lahat. So, nabawasan pa ako ng yung 15 naging 13 na lang. So, napaka pangit pala yung kapag magsasali ka ng mga ganong grupo kasi hindi yan parang hindi legit, parang fake na subscribers. Pwede rin mawala kasi sila mag-unsubscribe sila sa iyo kasi yun nga, galing lang sa apps, pero hindi pala masali ni YouTube sa pagbilang yung mga subscribers kapag ganun. So, doon, puyat talaga ako doon. Siguro, ang mata ko doon napakalalim na kasi yun nga, nag-swab ako sa kanila, yung taga-ibang bansa ba, yung may mga apps. Tapos, yun, pagka umagahan, wala na yung 500 subscribers, nawala na lahat. So, sayang na ang pagpapagod ko doon. Hindi ako nakapag-concentrate na mag-upload ng mga videos kasi doon ako ginugugol ko talaga yung sarili ko doon sa pag-swab to swab kasi alam ko na kikita ako, madali ako maka-reach ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Pero, mga ilang araw may nag-top up sa aking Gmail na bawal daw yung ginagawa ko. So, sabi ko sa sarili ko, nalaman pala ng YouTube na sumasali ako ng gano'n ng mga grupo. So, doon, tinigilan ko na kasi sinabi doon na pwedeng maban yung aking account sa YouTube at pwedeng hindi na ako makapagawa ulit ng YouTube account kapag pinatuloy ko pa yung ginagawa na yun. So, ang ginagawa ko na lang kasi meron akong napanood din na vlogger. So, sabi doon na yung TubeBuddy is malaking tulong daw yung TubeBuddy. So, sabi ko sa sarili ko, kaya i-apply ko na lang itong TubeBuddy sa pagbablog ko, yung maglalagay ako ng mga hashtag. So, doon talaga nakasabi ako na totoo pala yung sinabi ng isang vlogger na nakita ko na malaking tulong itong TubeBuddy. So, doon dumadami na yung subscribers ko, sunod-sunod na, tas mga 2 buwan na reach ko na yung 4,000 watch hour. Napakahirap kong buuin yan.
So, kung ikaw, nagsisimula ka palang mag-vlog, so, ang gusto ko lang na ma-share sa inyo para safe ang inyong pag-vlog at tsak, hindi kayo maban ni YouTube, hindi kayo ma-demonetize. So, ang kailangan nyo po, mag-upload kayo na araw-araw ng mga videos, yung sarili nyong videos. Kasi kapag hindi sarili niyo yung videos, pwede po kayong makapiright at hindi po yan mamonetize. So, ang kailangan po natin talaga, gumagawa tayo ng mga sarili nating videos at pwede tayo makipag-do it sa mga short videos para mabilis natin makuha yung 1,000 subscribers. So, ang problema na lang natin is yung oras, 4,000 watch hour. Kailangan lang natin talaga mag-upload ng mga long videos para maraming ads ang malagay sa ating mga videos. Kapag ano lang, short videos, walang ads na ilalagay sa YouTube niyan. So, yung mga short videos ko, hindi pa ako kumikita noon. Kumikita ako sa mga long videos. So, wag kayong sasali sa mga grupo na swab to swab kasi malaking apekto po sa inyong YouTube. So, pwede pong maban ang inyong YouTube at pwedeng hindi na po kayo makapagawa ng inyong YouTube channel. So, ang gawin nyo lang, mag-download kayo ng TubeBuddy. At tutulong yung TubeBuddy sa ma-customize yung mag-search ng inyong videos. Katulad yan, paano gumawa, paano magluto ng adobo. So, lalabas dun yung mag-hashtag kayo ng paano maglagay ng adobo. So, noon, nag-download ako ng TubeBuddy. So, nahihirapan akong paano gawin para, kasi sabi doon, dapat daw mag-green lahat yung nakalagay doon sa TubeBuddy. So, papakita ko na sa inyo yan. Dapat mag-green yan lahat. Kapag mag-green na yan lahat, ibig sabihin, searchable na po inyong videos at ma-recommenda po ni YouTube ang inyong videos sa mga ibang tao na naghahanap kung ano yung vlog nyo. So, katulad ko, paano maparami ang subscribers, mga tips sa mga katulad ko small YouTubers. So, dapat mag-hashtag tayo ng tips small YouTuber, hashtag tips small YouTuber. Dapat ganun ang hashtag. Dapat sa title mo, dapat maglagay ka ng isang hashtag. Tapos sa description mo, maglagay ka ng 3 or di kaya 2 na hashtag. So, ganun lang po ang gagawin nyo para mabilis po kayo makapagbuo ng 1,000 subscribers in 4,000 watch hour. So, napakahirap po niyan. Ang pag-YouTube po ay pagtiyagaan lang talaga. Kung ikaw hindi ka gustong magtiyaga, so, makasabi ka na, titigil na ako sa pag-YouTube kasi hindi ko ma-reach yung 1,000. Ang hirap ng 1,000. Kasi dumating pa sa point dati na nagpakaawa ako sa mga kaibigan ko. Sabi ko sa kanila na subscribe naman yung aking YouTube channel, pero ano sinasabi nila? Wala akong load. Gano'n na sinasabi. So ngayon nakita nila na palagi na ako nag-upload ng mga award ko sa TubeBuddy na na-reach ko na yung ganun 11,000 subscribers. Doon sila mag-react na sila doon. Ako sabi, wow, galing mo talaga. Doon ka na ang mga tao, ganun talaga yon. Kapag hindi pa nila nakita na gumaganon ka na, may increase ka na, hindi yan maniniwala sa iyo. At sinasabi sa akin, hindi kami pwede makapag-subscribe kasi wala kaming load. At sasabihan ka pa na, huy, palagi naman ako nanonood sa iyong YouTube channel. Yung mga ads hindi ko i-skip. hindi tayo makapag-anon dyan kasi ewan ko, baka bula-bula lang, ganun. So, yun, talagang nahihiya ako noon na magsasabi sa kanila. Kahit sino-sino na lang yung mga friends ko, sinisharean ko ng mga videos para ma-reach ko yung 4,000 watch hour. Pero, ang makakatulong sa'yo kapag ikaw isang vlogger, yung sarili mo lang. Huwag kang umasa sa mga ibang tao kasi hindi naman yan kaano-ano mo yan. Kasi ako nga, sinabihan lang ako na wala akong load, pasahin ka lang. Kasi makikita ko doon lahat ng nakasubscribe sa akin eh. Makikita ko lahat doon ang nag-unsubscribe at nakasubscribe sa akin. Kaya hindi mo ako pwedeng
bulahin na ganun. Kasi alam ko, nakikita ko, nakaka-record po dito kang YouTube, dito sa ating mga YouTube channel. So, ang advice ko lang sa inyo, kung ikaw nagsisimula mag-YouTube, dapat always pray na sana magbubunga rin ang ginagawa natin magbablog. Kasi ang hirap-hirap, ito po yung mga napakarami pong apps na talagang YouTube o sa Facebook, mayroong piling pong mga FB Reels, pero wala na yun, parang wala na yung kitaan, sabi malaki daw, milyon-milyon daw kita, wala na yun. Gumagaya lang yan si Facebook. Pero talaga ito si YouTube, hindi talaga kailan nababago ang kanyang mga binibigay na yung ads, hindi nawawala yung ads. Kapag ikaw monetize ka na, kapag maganda yung mga quality yung mga content mo, hindi na yan mawala yung ads kapag na-monetize ka na. Kaya kagandahan sa YouTube. Kaya ma-recommend ako sa inyo kung gusto nyong kumita rin ng sa pagbablog, so dito na kayo sa YouTube para sigurado. So ang kailangan lang ninyo talaga yung makabuo kayo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Ang bilis lang yan. So ako kasi nagsimula ako nag-vlog parang January 15, yung una pa yun. So ang ginagawa ko, araw-araw ako nag-upload ng mga videos. So kahit ano lang naisipan ko, mag-makeup ako, kahit nahihiya pa ako noon kasi feel ko pinagtawanan ako ng mga kakilala ko, pero iniisip ko na lang sa sarili ko, kung makinig ako sa kanila, anong makukuha ko? So sila naman, hindi naman sila makakatulong sa akin. Sasabihin nga ako sa kanila ng pa-subscribe, sasabihin lang ako na wala silang load. So wala akong pakialam kung ano sasabihin niyo sa akin, basta ang ginagawa ko marangal. So gagawin ko talaga lahat para ma-reach ko talaga yung 4,000 watch hour. Kasi gustong-gusto ko na talaga ma-monetize. Pero ang gusto ko, isang YouTube lang ang ma-monetize. Pero sa tulong ng Diyos at sa pagpipray ko rin, dalawa ang aking YouTube. Lahat po yan ay na-monetize na. So, yung isa po is, mayroon po siyang subscribers na 5,300 plus. So, yun lang nga, hindi ko pa na pagtuunan ng pansin, yun nga, medyo busy tayo kasi meron si baby. Yun, walang ina-upload ng mga videos doon. Dito ako nag-concentrate sa aking Jane vlog. Kasi dito ko gusto kong, mayroon ako kasing pangarap dito sa aking YouTube. Kasi kapag dumating yung December, gusto ko mawala ako doon sa 11,000 subscribers. Gusto kong mag-increase naman yung aking YouTube. Kaya ginagawa ko na kahit naisipan ko, ituturo ko sa inyo para po ay mabigyan ko kayo ng pagtuturo sa kahit lang ma-content ko para makaturo ako kahit papaano sa inyo. Kasi kailangan talaga natin na makinig sa mga vlogger kasi yun nga, unang-una pa silang mga karanasan nila, so alam na nila yun. So noon nag-upload na ako ng isang videos, hindi sa akin, kinuha ko lang yun sa TikTok, tapos in-upload ko. Nagtaka ako, naka-copyright ako. Sabi ko, paano ba ito alisin yung copyright? So, palagi ako nagsisearch paano alisin ang copyright. So, doon ko nakita kung paano alisin yung copyright. Napakabilis lang pala talaga. So, kung gusto nyo, gawa natin ng videos. Kasi, nahirapan din akong humanap ng copyright kasi wala akong mga copyright na mga videos. Kasi gusto ko nga talaga ma-monetize yung aking YouTube channel. Pero kapag mayroong copyright, hindi kayo ma-monetize niyan. So, pwedeng ma-private lang yan. So, walang makakita kung hindi kayo lang makakita ng inyong YouTube. Ma-advise ko sa inyo, kung gusto nyo talagang ma-searchable inyong mga videos, download kayo ng TubeBuddy. Doon yung malalaman kapag mag-green yung 4 na piraso na yan, ibig sabihin, searchable na inyong mga videos. So, dapat araw-araw kayo mag-upload. Bahala na short videos ba or basta araw-araw kayo mag-upload. So, makikita ni YouTube na palagi kayo nag-upload dyan sa kanilang platform. So, i-increase talaga, ilalagay talaga ni YouTube sa searchable yung mga videos. So, ang gagawin lang talaga ninyo is huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi ako noon, pinanghinaan ako ng loob. Talagang
dumating sa point na nakikita nyo naman yung mga pinupost ko dyan na kahit ano nangyari sa buhay ko, pinupost ko. Tungkol isang buwan din, yung unang buwan, hindi ako nakapag-upload. Yun nga, namatay si Papa. Marami nagko-comment, Jane, bakit wala ka nang, hindi ka na nag-vlog? So, hindi lang ako nagre-reply ng mga comment kasi para sa akin, napakahirap kasi yun nga, sunod-sunod silang nawala. So, sila ang ginawa kong inspirasyon pero sad lang kasi wala na sila. Pero lumalaban pa rin kahit ganun kasi meron nagpapalakas ng loob sa akin. Ito pong mga pamilya ko. Si Baby Ayesha at saka si Jusel. Yan pinapapalakas ng loob ko bilang isang small content creator. Kahit wala akong gadget, pero nagpapasalamat pa rin ako kahit ganon kasi nandyan kayo palagi na suporta sa akin. Sumusuporta kayo sa akin at hindi kayo umalis sa aking mga YouTube, hindi kayo nag-unsubscribe, nandyan pa rin kayo. Kahit paminsan-minsan lang ako nakapag-upload pero umi-increase pa rin yung aking subscribers dahil sa inyo, sa tulong nyo. Kahit wala na yung mga pamilya ko pero nandyan pa rin yung mga pamilya ko. Yung papa ko nawala na sila pero nandyan pa rin yung anak ko at yung husband ko, kaya malaking tulong po talaga itong aking pag-YouTube sa kanila. At lalo na po yung hindi pag-skip ng ads. Kaya kung ikaw isa kang subscribers ko na, maraming salamat po. Kasi palagi kayong nagsusubaybay sa aking mga videos. At hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Kasi dito po sa aking YouTube channel, kahit ano lang po ina-upload ko dito. Dati po ay nag-breastfeeding pero yun nga, na hospital ako, mayroon nag-comment, bakit hindi ka na nag-breastfeeding, Jane? Hindi na ako nag-breastfeeding, ang dahilan, galing ako sa hospital, noon, hindi na ako pwede makapadidi ng baby kasi yun nga, maraming tubig yung aking lungs. So, mayroon po siyang 1,000 na tubig sa aking lungs. So, hindi na ako nakapagpadidi. So, ginatas ko na lang po si baby. So, sa mga iba dyan na kumukuha ng aking mga videos, please, wag nyo pong i-re-upload yung aking mga videos kasi yung mga videos ko po ay pinaghirapan ko. Mas malaki pa yung mga views nyo kaysa sa akin. Kaya pakiusap naman po, wag yung i-copyright yung aking mga videos. Kasi pagtingin ko dun sa mga copyright, kasi malalaman ko kasi yung sino nagka-copyright ng aking mga videos. So may nakita ko dun, minsan taga ibang bansa yung nagka-copyright ng aking videos. Mas malaki pa yung kanilang mga views kaysa sa akin. Kaya pakiusap ko po sa inyo, wag nyong gamitin yung aking mga videos para dumami lang inyong subscribers. Kayo po ang magtulong sa inyong sarili. Gumawa po kayo ng sarili ninyong content. Huwag kayong kumuha ng ibang content. Kasi ang mga katulad kong gumagawa ng content, pinaghirapan ko po yung gumawa ng content para makabuo po ng viewers at mga subscribers. Doon, pagtingin ko kagabi sa aking copyright, mayroon po nakaka-copyright doon para mga 10. Puro sa akin na videos, iniba lang nila yung mga music, tapos ilinagyan ng mga keme-keme dun. So yun po talaga yung pinakamahirap. Sana po yung pag-aralan ko pa yun paano para hindi siya ma-copyright, hindi siya ma-download. Gusto kong ganun ang aking mga videos, yung hindi ma-download ba. Kasi kapag ma-download kasi yung inyong videos, kapag ma-download na yan, pwede na nila yan alisan ng i-mute nila yan. Pwedeng i-mute, pwede niyang alisan ng copyright kasi mga magagaling yan taga ibang bansa kasi. Yun nga, sana po hindi tayo kumukuha ng mga ibang
ng ibang mga videos. Kasi kapag magsisimula tayo, dapat yung ating sarili talaga na content. So, yun lang. Sana po ay nakabigay ako ng mga advice sa inyo at konting tips para sa inyo. So, huwag kayong sasalit talaga sa grupo kasi malaking epekto po yan sa inyong YouTube. Kasi si YouTube mayroon lang mga mga number 5, number 3, hindi ako magkakamali nito. Number 3, restriction, wala na kayo. Number 2, na-restrict kayo. Number 1, number 2, number 3, wala na, ban na. Hindi na kayo makapagawa ng inyong mga YouTube. Napaka-stricto na ngayon si YouTube. Bawal na kayong yung ganon, yung mag-copyright. Pero mayroon pa rin gumagawa ng ganon. Kasi yun nga, nahihirapan silang kumuha ng mga videos nila. Siguro marami silang mga YouTube. Kaya gumagawa sila ng mga ibang content. Kumukuha sila ng ibang content. So, kung ikaw isa kang vlogger, laban lang. Kasi makukuha rin natin yung gusto natin na goal. Ang goal ko, makuha ko yung 100,000 subscribers. So, kaya pinipilit kong mag-upload kahit papaano, kahit wala akong gadget, kahit wala akong hindi naman masama magpangarap ang isang tao. Kaya, yun, inuukulan ko talaga ng pansin itong pagbablog. Kahit medyo mahina pa ako, pero yun lang, sa awa ng Diyos, nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. Yun lang guys, sana po nakakatulong kahit papano sa inyo. Yung pag-YouTube ay mabilis lang kapag may tiyaga. Yun lang, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share. Thank you for watching.